Bali, ang gagawin natin ngayon ay automatic dispenser na sanitizer. Yan, automatic dispenser sanitizer ang gagawin natin ngayon. Bali, ang gagamitin natin ay gagamit tayo ng lithium battery module, yung lithium battery charger na board. Ito ang gagamitin natin para ma-charge tong battery. Ito. Yan. Yun yung pinaka-charger niya. Yan. Bali, itong battery kinahoy ko lang to sa may lumang cellphone, yung dating sikat na cellphone, yung O+ dati na sikat. Battery ng O+ to na cellphone. Gagamit tayo ng proximity sensor. Ito yung tinatawag na proximity sensor. Yan. Tapos gagamit din tayo ng mini submersible pump. Mini pump to. Bali 5 volt DC. 5 volt DC to. Tapos gagamit din tayo ng resistor na 1K resistor. At syempre meron din tayong hose. Yan. Itong hose na to ay yung mga aquarium hose to. Aquarium hose. Ginagamit to sa kadalasan sa mga sa mga aquarium yun. Sa mga aquarium. Gagamit din tayo ng to. Pwede rin kayo gumamit ng alambre. Pero itong gagamitin ko kasi galing to sa may sa mga transformer na sira. Ito yung magnetic coil to. Pero pwede rin alambre ang gagamitin nyo. Ayan. Ito lang ginamit ko kasi mas maganda siya. Maganda siya na kasi malinis tignan, tsaka hindi siya nangangalawang. Bali, gagamit din pala tayo ng ito. Yan. Gagamit tayo ng ito, yung ballpen, yung dulo ng ballpen gagamitin natin. Gagamit din natin to. Yung dulo niya lang. Bali, ito ilalagay natin mamaya to sa may sa may dulo rin ng ating yan, dulo ng hose. Yan, sasalpak natin mamaya na ganyan para malimitahan yung buhos ng sanitizer o yung pinaka alcohol, gano'n. Kung alcohol lang ilalagay para malimitahan yung buhos niya. Mamaya makikita nyo kung anong purpose niya. Bali, umpisa na natin gumawa. Bali, dikit lang natin siya. I-gluegan natin para hindi na gumagalaw, para mapakita ko yung pinaka-setup niya. Bali, glugan muna tayo. Yan. Basta importante mapakita ko kung paano siya gawin. Nasa sa inyo na kung paano nyo siya papagandahin. Yan. Bali, ganito ang setup niya. Yan. Bali, simulan na tayo maghinang. Babalikuin lang natin itong pinakapaan ng 1K resistor. Bali, yan. Yung 1K resistor is pupunta dun sa may sa may out. Yan. Pinaka-out ng proximity sensor. Pinaka-out ito. Yan yung out. Pupunta dyan, hinang natin ng ganyan, hinang ng ganyan. Tapos yung isa naman, yung isang terminal ng resistor, pupunta naman dun sa may base ng ating transistor. Yan.
papunta dun sa base niya. Ito yung base, yung nauunang terminal o paa. Bali lalagyan na, hihinangan lang natin. Lalagyan natin ng lead yung resistor, paa ng resistor, para mas madaling kumapit. Bali medyo mainit pa, medyo malamig pa, hindi pa siya mainit. Painitan lang natin ng konti. A few moments later. Yan, bali na. Lalagyan natin ng lead tong paa ng 1K resistor. Hinang lang natin dito sa may base ng transistor. Tapos yung isang paa ng resistor, punta naman dun sa out ng ating proximity sensor. Bali, ganyan siya. Yung out ng proximity sensor, punta dun sa isang paa ng resistor. Yung isang paa ng resistor, pupunta naman dun sa may base ng transistor. Yan. Bali, okay na tayo dito sa may connection ng resistor. Next naman natin yung ito, yung pump o mini submersible pump. Ang connection naman nito, yung kasi may positive negative tong ating pump. Yan. Yung kulay red positive, yung kulay white negative. Bali yung pinaka positive niya, diretso yan dun sa may sa may gitna na pin ng ating transistor. Ito yung gitna, yung gitnang pin, yan yung pinaka collector ng transistor. Diretso dyan yung wire o positive ng ating submersible pump o mini pump. Hinang natin dyan yan. Yan, bali nahinang na natin. Yan. Tapos itong naman, diretso dun sa may ground. Dito sa may ground ng dito natin siya i-connect sa may ground ng ating proximity. Ang ground nito yung sa gitna. Yan. Gitna ng proximity. Bali tatlong pin tong proximity sensor. Pinakagitnang pin. Yan, yung pinakagitnang pin na yan. Yan yung pinaka ground niya ito. Yan. Diyan natin ihinang. Pwede din naman dun, dito, yung pinaka ground nito, pwede din dun. Pero dito ko na lang siya ihinang kasi mas malapit siya sa may ground ng proximity. Yan. Hinang natin din yan. Hinang lang natin to, yung pinaka ground. Yan, bali nahinang na natin yung ground ng pump natin dun sa may ground ng proximity. Yan. Bali sunod na natin tong pinaka charger ng ating battery. Yan. Yung connection nya, bali yung positive ng battery pupunta dun sa positive ng ating pinaka charger. Yung negative ng battery pupunta rin dun sa may negative ng ating pinaka charger. Bali kukuha lang tayo ng wire papunta dito. Yan. Mga ngahoy lang tayo ng wire. Bali ganito na ang kinalabasan nya. Yan. Nilagyan lang natin ng wire yung battery ng cellphone. Yan. Dali lang naman siya, meron siyang naka-indicate na positive tsaka negative. Bali ang pinaka-positive ko itong kulay orange. Pinaka-negative ko yung pinaka-green na kulay ng wire. Yan. Hindi ko na pinakita yung pinanghinang ko para hindi na humaba yung video natin. Kasi mababa lang kasi yung memory ng cellphone ko. Daling mapuno.
Basta importante positive to positive, negative to negative. Yan. Bali, hinang na natin yung wire ng ating battery. Itong pinaka positive ng battery, yan, itong kulay orange, diretso dun sa may positive ng ating pinaka charger. Yan. Kasi ito charger natin meron niyang out na positive tsaka negative. Yan, dalawa. Bali, itong positive ng battery diretso dun sa may positive ng ating pinaka charger. Hinang lang natin yan. Tapos yung negative ng battery diretso din sa negative ng pinaka-charger natin, charger ng battery. Yan, bali ganyan ang kalabasan niya. Yung positive ng charger dun sa positive ng ating battery, yung negative sa negative naman ng ating battery. Yan. Hindi kayo malilito dyan. Dali lang yan. Mali yung sunod na natin is yung wirings ng ating proximity. Yung ibang wirings niya ito. Yan. Ang connection naman nito, ang connection nito is ito yung pinaka supply niya o VCC. Yung supply ng proximity. Ang supply nito is 5 volt. Yan. Diretso yan doon sa may positive ng battery. Yan. Positive ng battery, diretso yan. Ito. Pero dito na lang natin siya i-connecta. Kasi parehas lang naman yan. Doon lang din naman. Yan. Yun. Oh. Kaya dito na lang natin siya ihinang. Ito, ihinang natin dito sa may positive. Yan. Bali, kukuha lang tayo ng wire na pang-connecta natin. Bali, ganito na ang kalalabasan niya. Yan. Hinang lang natin ng ganyan. Yung pinaka supply ng ating proximity, yan, diretso dun sa may positive ng ating pinaka charger. Yan. Bali, ang susunod natin gawin is ito. Susupplyan natin to ng ground. Yan. Dapat kasi itong proximity, meron siyang supply din na ground na galing dito sa may ating charger. Yan. Charger o kaya dun sa may battery. Yan. Kasi ang nakakonekta lang na ground dito, yan. Kung makikita nyo, yung ground lang ng ating pump. Yan. Dapat yan meron din siyang nakakonekta din siya dun sa may ground ng battery. Yan. Pero isa lang din naman tong ground ng battery tsaka ground ng ating pinaka charger, kaya dito na tayo maghihilang sa may ground. Dudugtong na lang natin ng wire yan papunta dun sa may ground nitong ito. Yung sa gitna, yan, ground yan, itong kulay puting wire, yan natin kukonekta yung wire at ihinang natin dito sa may ground ng charger. Yan. Kukuha lang tayo ng wire, mangangawi lang ako ng wire. Bali, ito na yung nakuha natin wire. Lagyan ko na rin siya ng lead para ihinang na lang natin siya dito. Dito tayo sa pinaka charger siya, kukuha ng ground. Yan, hinang natin dito. Bali, ito nga pala, medyo nagkamali ako dito. Yan. Dito sa may connection ng pump. Dapat nga pala hindi ko muna siya hininang. Ito. Ang tanga-tanga mo naman. Kasi hindi ko na siya malulusot dito. Yan. Dapat kasi ito nakalusot dito. Kasi itong pump, ilalagay natin dito sa loob. Yan. Sa loob yan ng bote. Eh yung wire, dapat nakalusot dito sa butas.
Hindi na natin malulusot kasi nakahinang na siya. Bali, tatanggalin muna natin yung pagkahinang o yung connection niya para ilusot muna natin dito. Yan, nakaligtaan ko lang kasi kanina. Bali, tinanggal ko muna yung connection ng pump. Yan. Kasi dito yan eh, dito sa loob. Lalagay kasi natin dito sa loob yan. Tapos ilulusot natin dito sa may butas. Yan. Bago natin dapat siya hihilang. Bali, ganito nang kinalabasan siya. Yan, nilusot na natin yung pump bago natin hininang. Binalik lang naman natin sa dati. Hindi ko na pinikita yung pinanghinang ko kasi binalik ko lang yung sa dati, yung dati niyang connection. Yung positive ng pump, diretso dun sa may pinakagitnang pin ng ating transistor. Yung pinakagitnang pin ng transistor, yan yung collector ng transistor. Tapos yung kulay puti, yan yung ground ng ating pump. Diretso dun sa pinaka-ground ng ating proximity sensor. Yan. Pinaka-ground niya yung pinakagitnang pin. Yan. Bali ganun lang. Bali ang next na natin yung kanina yung ground na connection. Yan. Hinang na din natin dun sa may grounded ng proximity dito. Yan natin hinang. Sa may pinaka-ground niya. Hinang lang natin dyan. Bali na konekta na natin yung ground niya. Pero hindi pa tapos yung connection natin kasi meron pang natitira ito. Yan. May supply din yan ng positive. Yan. Diretso dyan sa positive niya. Positive ng battery. Ito. Kuha tayo ng wire mamaya yan. Diretso dun sa positive ng dito sa positive ng ating battery. Yan. Pero dahil sa iisa lang din naman ang connection nito, sa charger na tayo maghihinang. Yung positive nitong transistor ito ay positive ng transistor. Itong pinaka emitter o pangatlong pin ng ating transistor diretso dun sa may positive ng battery. Pero dito na tayo maghihinang sa may positive ng ating charger kasi isa lang ang connection niya yan dito sa may positive ng magkakonekta lang din naman yan. Kaya dito na tayo maghihinang kasi mas mahirap maghinang kasi dito nalulusaw-lusaw yung plastic ng battery. Kaya dito na lang tayo maghihinang ng battery. Yan. Kung hanggang lang tayo ng wire papunta doon. Bali, ito na yung gagamitin natin na wire. Yan. Yan. Ihinang natin dito. Tsaka hinang natin dun sa may hinang natin dito. Tapos hinang natin dun sa may positive. Yan. Positive ng ating charger. Diretso dito sa may pinaka emitter o pangatlong pin ng ating transistor. Pero bago nating hinang to, naisip ko kasi pag hininang na natin to, yan doon, gagana na ito, gagana na mismo to. Baka aandar na tong ating pump. Kaya para hindi storbo, kakat muna natin yung lalagyan natin ng switch mamaya. Yan. Para hindi siya umandar, cut na natin yung lalagyan natin ng switch. Ang paglalagay ng switch, kakat lang natin itong bali sa positive tayo ng battery magkukuha ng switch. Yan. Kung ito yung positive ng battery, itong orange na wire. Yan. Bali ito ang ikakat natin. Diyan tayo kukuha ng pinaka switch. Kakat lang natin na ito. Natin yan. Yan. Bali itong dalawang wire na nakat, yan yung diretso dun sa may switch mamaya. Yan. Pinat na natin. Kasi pag kinonekta kasi natin to at nakadugtong yan, gagana na kasi itong ginawa natin. Yan. Malihinang lang natin dito. Yan. Tapos hinang natin sa may positive ng ating pinaka-charger.
Itong dalawang wire na to, yun yung lalagyan natin ng switch. Sa hanapan natin ng switch. Yan. Magkakalkal lang ako dito. Yan. Magkakalkal ako ng switch. Yan. Bali, ikakat ko lang yung video. Hanap lang ako ng switch. Bali, yung maingay na naririnig nyo sa may background, si Dwight na naman yun, yung makulit. Laging may asar dito sa video. Yan. Dwight, ito maingay na ko. Dwight! Dwight ah! Ito masyadong maingay ah! Bali, ito na yung nahanap natin, nakahoy natin. Nagkalkal lang ako dito sa may mga surplus na ano ko. Binakbak ko lang to, kumbaga kinahoy ko lang to sa mga sirang appliances. Kaya meron akong mga second hand o mga pang DIY na ano, libreng piyesa. Bali, itong ilalagay natin na switch nya. Bali, didikit din natin to. Yan. Bali, yun lang na natin yung ano, yung dalawang wire kanina doon sa may switch, yung pinutol nating wire. Kahit magkabaliktaran naman to, okay lang, walang positive negative to. Tapos yung isang wire sa isang terminal naman ng switch. Tapos ididikit din natin to. Yan, didikit natin ng ganyan. Igluglugan lang natin. Puro glugan muna tayo. Yan. Glugan is life. Yan. Bali, na dinikit lang natin, tapos okay na siya. Lahat ng wirings natin okay na. Pagpasensyaan nyo na lang yung wirings natin kasi medyo magulo. Yan, may magulo yung wirings natin. Kasi importante yung mga wirings nya. Yung pagka-wire o yung mga connection is matutunan nyo. Duwala na kayo kung paano yung pagandahin yung pagka-wiring. Kasi ano lang naman to, kumbaga hindi nakaplano masyado yung pagka-salansang ng mga wire. Basta importante makonect yung dapat mag-connect. Mapakita kung paano yung pinaka-wirings nya. Bali, kung on natin yan. Bali, ito nga pala, may disadvantages pala to. Hindi pwede to sa sobrang liwanag o sikat ng araw. Hindi din pwede to sa sobrang dilim. Kumbaga maapektuhan niya yung pinaka-sensor niya pag sa sobrang dilim at sobrang liwanag. Kaya hindi ko siya matetesting dito sa ano, kasi meron tayong ilaw eh. Yan. May ilaw kasi tayo, kaya hindi siya gagana ng maayos. Kaya ipepesto ko siya dun sa may ano, katamtaman lang ang ng liwanag, o hindi siya masyadong maliwanag at hindi siya masyadong madilim. Yan. Si ilaw kasi to eh. May ilaw kasi ako, kaya nakaharap sa ilaw. Kaya hindi siya gagana ng maayos. Pero subukan natin noon. Yan. Pero okay naman siya. Hindi naman masyadong ano. Kung mapapansin nyo, pag nilalapit ko yung ano ko, yung kamay ko yan, tinatapat ko yan, gumagalaw yung pump o nagpapump siya. Yan. Bali, ito yung pinaka sensor nito, pwede mo yan iset kung depende kung gaano kalayo yung kamay mo. Yan. Pag ganito kalayo, ayaw, pag hindi siya nagpapump. Pag habang lumalapit, yan. Bali, sinet ko siya dun sa may mga 1.5 inch ang layo. Eh, maggagana yung pump. Ang kaya nito eh, kung di ako nagkakamali, is nasa 10 cm yata ang layo.
kaya niyang masense. Pero dahil sa ang ginawa natin is kwan lang, yung sanitizer, automatic dispenser sanitizer, siyempre kailangan malapitan lang. Yan. Kasi pag abot mong ganyan, bubuhos yung yung pinaka sanitizer. Bali hindi pa natin nilagay yung hose ng pump, ilalagay natin mamaya. Bali susunod na pala natin. Bali ito nga pala yung hose na sinasabi ko. Yan. Ilalagay na natin yung sa loob ng pump. Bali off lang natin, naka-on siya, on pala. Bali tutusok lang natin siya, yung hose. Yan. Ilalagay na natin doon sa may loob ng bote. Siguraduhin mong ito yung naka doon sa may pinaka base o doon sa pinaka ilalim ng yan, pinaka ground ng bote. Yan, pinaka base niya. Yun yung naka kasi ito yung sisip-sip ng pinaka sanitizer o alcohol, na kung alcohol man ang ilalagay mo dito. Tapos lulusot natin dito sa may butas. Bali ganito ang pinaka setup niya. Yan. Yung hose, yan, diretso yan. Tapos ito ididikit natin mamaya. Igluglugan na naman natin dyan dito. Bali ganyan siya. Baliglugan lang natin para hindi na siya gumagalaw. Bali ito, depende na sa kayo kung diskarte nyo na kung paano yung design ng nyo. Kasi itong sa akin pangit ang design, pangit ang pinapakita ko lang kung paano yung mga connection niya. Bahala na kayo pagandahin kung maging itsura nyo kung maganda. Basta sa akin ito na lang kasi tuturo ko lang naman kung ano yung mga connection niya. Yan. Bali ito yung dito bubuhos yung pinaka sanitizer. Yan. Dito bubuhos. Tapos ito dahil sa kasi gumagalaw-galaw to, ito yung purpose niya ito. Yan. Yan yung magiging guide ng hose para makuha natin kung anong gusto nating ma-align natin kung anong gusto nating nang ang hose niya, yung pagbuhusan niya. Yan. Yan yung pinaka parang guide niya para ma-align natin sa tamang tamang tapat niya. Yan. Kasi ito gumagalaw-galaw kasi pag may ganyan. Kung hose lang siya. Bali lulusot lang natin to. Kaya kung siya ginanyan. Yan. Lulusot natin siya ganyan. Tapos igluglugan na naman natin yan. Yan. So tali natin mamaya dyan ng cable tie. Igluglugan lang natin tong pinaka guide niya. Bali ito na yung kinalabasan niya. Yan. Linugan natin yung kanina yan. Linugan natin siya para ma-fix. Tapos yan yung pinaka guide. Yan yung sinasabi ko, guide ng hose para ma-align natin kung ayon sa gusto nating align yan. Kunwari adjust natin ganyan, adjust natin ganun, o kaya adjust natin ganyan. Yan. Yan yung pinaka magsisilbing guide natin. Hindi masyadong mahaba itong bali tatansyahin lang natin kung
Bali dito lang siya. Bali itong ballpen pala, yung dulo ng ballpen, yan. Yan ilalagay. So, bunganga niya. Ang purpose nito para malimitahan yung buhos ng ating sanitizer o ito. Para malimitahan yung buhos niya. Kasi kung walang ganito, masyadong malaki o marami yung ibubuhos niya. Kasi maluwang yung butas ng water. Pag meron na tong dulo ng ballpen, malilimitahan niya yung buhos niya. Yan ang purpose ng dulo ng ballpen. Medyo bitin pa nga itong pinaka nilagay natin parang alambre niya. Yan. Dapat yan mahaba hanggang dito din. Pag tinapat mong ganyan, bubuhos. Bali, tetestingin na natin siya. Lagyan ko na siya ng tubig. Pansamantala, tubig muna ang nilagay natin. Yan. Bali, nilagyan ko muna ng tela para hindi mabasa-basa dito. Bali, on lang natin siya. Subukan na natin, testingin na natin. Kung makikita nyo, gumagana siya. Kung tatapat mo na yung kamay mo, doon siya magbubuhos. Bali, nagka-problema pala tayo. Itong ano niya, gumagana. Kung makikita nyo, gumagana siya kanina. Kaso lang, pag chinarge natin siya, kahit naka-off yung switch, gumagana siya pag chinarge natin. Ang nagpapagana na sa kanya yung charger. Kaya may mali na connection tayo dito. Ibahan natin yung connection para pag chinarge dapat hindi siya gumagana. Kasi pag nung chinarge ko, tinesting kong i-charge, gumagana siya kahit naka-off to switch. Kaya ibahan natin tong connection. Yan, yung pinaka-switch niya, ibahan natin. A few moments later. Bali, ito na yung binago ko. Hindi ko na pinakita yung basta ipakita ko na lang yung nagbagong wirings niya. Bali, ito yung galing sa may charging system natin. Ito yung module na charging, yung positive nya diretso dun sa may terminal ng switch yan. Dito diretso dito sa may terminal ng switch yun. Ito diretso dito sa may switch, sa terminal ng switch, at diretso rin dun sa may positive ng ating battery. Yan, positive ng battery. Positive ng battery diretso dun sa isang terminal ng switch at diretso dun sa may positive ng ating charging module. Yan, dito. Tapos itong naman, terminal ng isang switch, nakakonekta dito yung pinaka positive ng supply ng ating proximity. Ito, yan, pinaka-supply yung VCC ng proximity ito. Naka-connect siya dun sa may isang terminal ng switch, at naka-connect din yung pinaka emitter ng transistor. To
diretso din siya dito sa may transistor. Yan, diretso to sa may transistor, sa emitter o sa may pangatlong pin ng transistor siya. Yan, diretso. Bali dalawa ang nakakonekta dito sa may pangalawang pin ng switch. Yan, yung supply na VCC, yung proximity, diretso dito at saka dun sa emitter ng transistor. Yan, magkasama sila dalawang wire yung nakapunta. Bali yun lang nagbago. Sa may kulay orange lang tayo na wire na ang binago natin. Yan, para pag charge natin, pag naka-off yung switch, hindi na siya gagana. Kasi kanina gumagana pa rin siya kahit naka-off yung switch. Yan, bali yun lang yung nagbago. Tsaka bibigyan din ko kayo ng diagram para yun na lang ang sundin nyo, pinaka diagram. Yan, kasi kanina ang nangyari ko, on the spot ko kasi nahawi na earrings, wala man lang akong guide o kaya mas maganda sana kung plinano ko muna sana para na one click natin yung wirings. Pero at least meron naman akong papakita na diagram mamaya. Yan, yun na lang ang sundin nyo. Sa kulay orange na wire lang naman tayo nagbago ng connection. Yan, bali testingin natin ulit siya, cha-charge natin siya. Kanina kasi kahit pag naka-charge siya, gumagana pa rin kahit naka-off yung switch. Bali nag-charge na siya. Kanina kahit naka-off yung switch, nung gumagana siya pag nakasalpak yung charger. Ngayon hindi na siya, hindi na gumagana. Saka na lang siya gagana pag in-on natin. Yan, testingin na natin i-on natin. Yan, bali gumagana siya. Yan, tinapat mo yung kamay mo doon siya. Bali okay siya.